Hi, hello mga mare, magandang araw. Kumusta po ang lahat? I hope every one of us are doing well. Tara mga mare, samahan niyo ulit ako for my today's ganap. Yeah, it's me again, ang inyong lingkod, Kumaring Lucivian Mini Vlog. Sabado ng umaga nga ito mga mare at ito ang aking kaganapan for today. Magliligpit ng mga pinaghugasan ko gabi at magluluto ng ulam for lunch. Yes mga mare, bago ako magsimula ay ililigpit ko na muna itong mga pinagkainan namin kagabi, ibabalik sa mga kanya-kanyang lalagyan. At pagkatapos ay paghuhugasan ko lang itong mga nanditong kakaunting hugasin. Dahil hindi talaga maiwasan na walang hugasin kinabukasan. Kahit after kumain ng dinner ay pinaghuhugasan ko naman ang mga pinagkainan namin. Pero hito, ganito nga every morning dito sa kusina namin. May bubungad agad na mga hugasin. At dahil hindi naman talaga yan maiiwasan dahil may nauuhaw sa gabi. So tara mga mare, tapusin ko na muna itong aking ligpitin. At pagkatapos ay magsisimula na rin sa paghuhugas ng mga hugasing baso. At hugasan na rin itong kaldero na pagsasaingan ko. Dalawang bisis ko na nga rin dyan hinugasan ang bigas bago ko ito isalang sa stove. At dito ay magsisimula na ang kumare ninyo mag-prepare sa mga sangkap para sa lulutuin kong pork adobo. Siyempre bago ang lahat ay paghihiwa-hiwain ko lang itong pork. At dahil gusto natin makakain ang lahat kaya ang paghiwa ko ng baboy ay hindi nga ito malalaki. Kasi naman mga mare, 1 kilo lang ito. At ang mahal na rin kasi ang 1 kilong baboy ngayon. Diyos mio, marimar lahat na lang talaga nagtataasan. Kaya sa panahon ngayon hindi yung patamad-tamad dahil wala talaga tayong maihahain sa misa. Kailangan madiskarte ka sa buhay. Dahil kung maghihintay lang ng swerte ng hindi gumagalaw o dumidiskarte wala ay tiyak nga gutom talaga ang mapapala. So ngayong panahon kailangan na rin maging wais sa pagbabudget. Dahil kahit anong hanap buhay mo at mayroon mang kita kung hindi rin sasamahan ng pagtitipid at pagbabudget, ganun pa rin mahihirapan pa rin sa pang-araw-araw na gastusin. Kung tama lang rin sa pang-araw-araw ang budget at least thankful pa rin dahil hindi magugutom mayroong maihahaing pagkain sa misa. Kailangan pa siguro ng pagtsatsaga at samahan na rin ng sipag at panalangin para sa pang-araw-araw na gabay. Hindi tayo mawala ng pag-asa sa buhay para makaahon kahit papaano. O siya mga mare, nasaan na pala tayo? Bumili na rin pala ako niyan saglit ng patatas para sa ating adobo. Pagkatapos maghiwa ay liligpitin ko lang itong binalatan. At hinugasan ko na rin pala muna ang sangkalan bago ako magayat ng sibuyas at bawang dyan. Pagpasensyahan nyo na lang mga mare kung may naririnig kayong ingay dahil mayroong nagpapagawa ng bahay dito sa likod ng bahay namin. At dahil tapos na nga ako sa paghahanda para sa ating mga kakailanganin sa pagluluto, isasalang na rin ang kawali para uminit. At ganito nga muna ang aking ginawa, lulutuin ko lang saglit itong pork para lumambot. At makakain ng maayos ang walang ngipin. Hehe, char lang. Nahagip pala dito ng kamera si mother habang nagtatanggal ng mga damo-damo sa kanyang mga pananim. Siya nga pala mga mare pagkatapos ng 2 minuto sa pagpapalambot ng karne. At saka naman ako magigisa ng bawang at sibuyas hanggang ito ay mag-brown. At isusunod na rin ang baboy at saglit na gisa ay lalagyan na rin ng tuyo, suka at ang sabaw na nakuha ko kanina habang pinapalambot ko ang baboy.
Lalagyan na rin ng paminta, dahon ng laurel, at nilagyan ko na rin pala yan ng kaunting asukal. Takpan na muna at papakuluan ng ilang minuto. Pagkatapos ng ilang minuto sa pagpapakulo o sa pagpapalambot ng baboy, ilalagay na rin ang patatas. At syempre tatakpan ulit at hahayaang hanggang maluto ang patatas. At pagkatapos ng ilang minuto sa pagpapakulo ay paghahalo-haloin ko lang ito at tatakpan ulit dahil hindi pa luto ang patatas. After 3 minutes ulit sa pagpapakulo ay luto na nga ito at ready na ang ulam for lunch. Hinala kitangan damo nga salamat mga mare.